Tita Elle, ako po si Jean, 36 years old, mula sa Las Piñas City. Kwento ko lang po sana ang tungkol sa boyfriend kong half Pinoy, half American na si Brad. Naka-base po siya sa New York City, 40 years old. Separated na po siya sa kanyang asawa pero hindi pa po sila divorce. Gusto niya pong magsama kami pero ayaw niyang i-divorce ang asawa niya kasi beneficiary po siya ng health insurance nito. Sa US po kasi mahalaga ang insurance para sa free or less na bayarin nila sa ospital in case kailanganin. Para malaman natin ang kwento ni Jean, makakausap po natin siya ngayon sa ating linya. Hello Jean! Welcome sa programang Shout Out! Kamusta ka? Hello po, good evening po. Ayun. So Jean, medyo grabe, talaga to, adulting talaga tong problema mo no? Sorry, wala siyang mga anak, tama ba? Si Brad? Meron po isa. Meron siyang isang anak. Okay, so sa situation nyo ngayon, ikaw ba ay sobrang nasistress na? Emotionally stressed ka ba? Medyo po kasi gusto niya magsama kami pero parang syempre for me, parang ang hirap naman doon na hindi pa nga siya divorced so parang hindi siya talaga tama. So, gusto ko sana magpakasal kami pero imposible kasi hindi pa siya divorced. Okay, pero sure ka naman na honest naman siya sa'yo, transparent naman siya sa'yo sa mga sinasabi niya or mga explanation niya, or meron bang parte sa'yo na nagsasabi na meron siyang nililive out na mga information wala namang ganon? Sana wala. Sana wala, hindi natin alam sa ngayon. Mahirap sa long distance Okay, mahirap nga yun sa long distance. Pero ganito na lang, ito I'm sure hindi sikreto. Anong trabaho ni Brad? Actually, manager siya ng isang shop, tapos nag-Uber din siya, driver. Okay, so sa ngayon, hindi kulang ang funds niya. Tama ba? Yes. Yeah. So, meron din siyang, bumibisita rin ba siya dito? Oo, siya bumibisita ba dito? Siya ang pumupunta ng Philippines. Okay, gano'n na kayo katagal magkakilala at magkarelasyon? Matagal na kayo nagkakilala kami ng bata pa kami, pero nakita lang kami ulit through Facebook mga after more than 15 years. So pwedeng in between, pwedeng meron kang hindi mga alam about him, no? Pero anyway, that's not so important ngayon. Ang important ngayon, ma-establish natin na meron siyang source of income, stable yung source of income niya, and in fact, meron pa siyang mga extra pa. Pumupunta pa nga siya dito, di ba? Mukha ba siyang naghihirap financially kapag pumupunta siya dito? O yung sa mga asta niya, even when he's abroad? Actually, yun actually isa sa mga parang issues yung pag nandito siya, parang madalas ako yun bayad. Ayun, okay. Pero, hindi mo alam yung financial status niya? Kasi kung bakit ko tinatanong sa'yo yung financial status niya, kung nandun na kayo sa mga conversation, di ba, na magsasama kayo, and ikaw nga gusto mo magpakasal na kayo, I think financial status, very important pag-usapan yung pera. Kasi ang sinasabi niya sa'yo, di ba, ay ayaw niyang i-divorce yung asawa niya. Ano yun? Ayaw niyang i-divorce yung asawa niya dahil kung mangangailangan siya in case, like for example, sa hospital may mga bayarin siya, beneficiary siya ng health insurance nito. So, ibig sabihin nun, ay pwede siyang maging libre yung medical bill niya o less yung bayarin sa ospital, di ba? So, kaya natin kailangan i-establish yung financial stability niya. Kasi kung stable naman siya ngayon, then that means there's no reason kung bakit kailangan pa niya maging beneficiary nung asawa niya. Yun nga ang hindi ko maintindihan Oo. Kasi dalawa yung work niya, tapos dahil doon, parang minsan pinag-aawayan na namin kung ganun ba talaga ka-big deal na yun last yung dahilan. Parang medyo naguguluhan ako doon Actually, magulo talaga and hindi maganda na pumapasok ka sa next step, no, na gusto nyo na magsama kayo or gusto mo in the future nga na magpakasal kayo kung magulo
Ngayon pa lang, kailangan i-iron out, kailangan malinaw bago kayo mag-next step. So, unang-una, I think kailangan yung pag-usapan yung financial status muna. 'Di ba? Kasi problem yun sa kanya eh. Kasi kung talagang hirap na hirap siya, kaya mo ba yun na lagi na lang ikaw ang magbabayad? Mostly. Yun din isang issue, parang ang weird lang, nagtatrabaho siya doon, dalawa yung work niya, tapos pagdating dito, mostly ako nagbabayad. Okay, may tiwala ka ba sa kanya? Parang nagkaka-second thoughts ako kasi nga, yun nga, parang hindi fair yung reason niya para lang hindi hiwalayan yung... Definitely hindi. Kasi kung ikaw ang gusto niyang makasama, para sa akin lang, para sa ikaw, 'di ba? Kung gusto mo makasama yung isang tao, lahat gagawin mo, 'di ba? Kung sigurado ka at gusto mong makasama yung isang tao, sabi nga nila, 'di ba? Kung gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. So, kung tatanungin kita ngayon, well, tinanong na kita kanina, no? Kung may tiwala ka sa kanya, sabi mo may second thoughts. May second thoughts ka. O sige, so medyo alanganin na tayo doon. Dito sa stress na nafe-feel mo ngayon at hindi pa ito matatapos dahil malabo nga kayo, kaya mo pa ba? Gusto mo pa ba? Parang pinag-iisipan ko kasi siyempre humingi rin akong advice sa family, sa friends, ganyan. Sabi nila kung sila yung tatanungin, hiwalayan daw nila kasi nga, ay isa, ang hirap na nung LDR, tapos ganyan pa, meron pang, sabi nila, sabit. So, Oo. Agree naman. Kasi mahirap talaga ang long distance relationship. Actually, may nagsabi nga dito sa amin na nakikinig, non-committal. Totoo. 'Di ba? Kasi parang namamangka siya ng sa dalawang ilog, 'di ba? Okay ako dito sa asawa ko, may comforts ako dito. Okay din ako diyan sa iyo pag pumunta ako diyan. That's not fair to you. 'Di ba? Opo. Hindi siya fair. So I think alam mo na ang sagot kung anong dapat mong gawin. Kung ako kasi, alamin ko yung financial status niya, ano ba talaga? At ano ba talaga tayo? Mamili ka. Ako o yung asawa mo? Yun nga eh. Parang never ko na-imagine na nasa ganito stage na parang magkakaroon ng ganun tanong. Kasi kung separated na sila at ayaw na dun sa asawa niya, wag na niyang hut-hutan. Dun sa di ba? Dun sa financial health benefits, di ba? Tapos na sila dapat. Clean break. Kasi kung pinili ka niya, ikaw na. Di ba? Alam mo na yung sagot, no? Siguro nga. Ano yung sagot? Ano yung gagawin mo? Mukhang babay na lang. Babay na lang? Wala man lang pag-uusap? Siguro mag-uusap, pero pag-uusap na magbabay. Kasi parang masyadong ng stressful eh. Oo, ganyan na lang, Jean, yung isipin mo. Number 1, kaya mo pa ba itong emotional stress na idinudulot ng relasyon nyo? Dahil hindi pa to tapos hanggat hindi sila tatatapos nung asawa or divorced. Hanggat hindi sila divorced, tuloy-tuloy ang problema mo at emotional stress. Number 1. Number 2, kaya mo ba na posible na ikaw yung bubuhay sa kanya? 'Di ba? Kaya mo ba at gusto mo ba 'yon? So, kung ayaw mo, alam mo na yung sagot. Opo. Kung kaya mo, gusto mo maging tawag dito, talagang martyr. Alam mo, andito si Dr. Love. Expert to dito Dr. Love, this is Jean, no? Meron siyang half Pinoy, half American boyfriend. Tapos, ayaw hiwalayan. Separated na daw sila ng asawa niya. Sino? Itong si Brad, itong half American, half Pinoy boyfriend niya. Okay. Tapos ayaw separated na ng asawa doon sa Amerika. Okay. Pero hindi pa sila divorce at ayaw niyang i-divorce dahil health beneficiary siya. So kapag daw may hospital bills siya, pwedeng less ang babayaran niya o libre siya. Kaya ayaw niyang hiwalayan. Pero gusto niya magsama na sila ni Jean. Baliw?
Ayun na Ano nga di ba? Aba, hindi mo siya makatayo, hindi siya makabili ng sarili niyang insurance, medical insurance. Bakit aasa ko doon sa babaeng gusto mong hiwalayan? Exactly, kalalaking tao niya. Di ba? Anong pangalan ko, Osa? Si Jean. Si Jean. Tapos yung lalaki si Brad. I don't really care about Brad. He's not worth my time. Brad is the pits. Jean, Jean, think about it. Think about it. Naka-attract ka ba sa ganyang klaseng lalaki? Actually, kasi nung una, syempre, hindi ko pa po alam yung whole story. So, parang habang tumatagal, lumalabas po yung totoo. Yes. Now that you know, attracted ka pa sa kanya, parang sakit ng ulo yan. For all you know, baka hut-hutan ka rin niya, kagaya ng ginagawa niya dun sa kanyang asawa. Baka napapunta dun Yet, wala pang divorce, ha? Opo. Gusto ko na niya makuha, wala pa siyang divorce. Hello? What does he think of you? Ano, chipipay ka ba? Or parang magandang tanong yan. What does he think of you? Diba? Kung wala ako dito, merong sasalo sa akin dito sa Pilipinas. Kung mag-asawa pa sila, ibig sabihin, gusto niya maging kerida ka. O gusto mo ba yun? Gusto mo ba yun, kerida? Ay, hindi po. O palitan natin ng term, mang-aagaw ng asawa ng may asawa. Ay. Di ba? Ang sakit, ano? Ayaw mong matawag ka ng ganun. Ay, ayoko po. No way. Itong lalaking to, sakit ng ulo to. Iha, Jean. How young are you, Jean? 36 po. 32? 6. 36. 36. You're still young. Oo. Huwag kang magmadali. In God's time, darating na lalaking magmamahal sa'yo, luluhod sa harap mo at sasabihin sa'yo, will you marry me? Cute, gusto ko yun. Ay, that would be nice po. This guy is not worth your time. No. Opo. Ayan, dinerecho ka na ni Dr. Love. Gagawin ka lang kiridan yan. Excuse me. Huwag sa Pilipina. Huwag sa Pilipina. Magagalit kami, di ba? Jean, di mas malinaw na. Thank you po. Ay, sorry, Jean. Alam mo si Dr. Love kasi pag nagpayo, talaga direct to the point. Diretso. Opo. Di ba, shall I quote it with honey? Shall I quote my words with honey? Tapos wala namang epekto, di ba? Mabuti na yung totoo. And then, parang walang respeto sa yung lalaking yan. Yun lang masasabi ko. Hindi na siya binigyan ng halaga no? No. Wala pa silang divorce. Tapos, aapurahin mo ito. Bakit? Wala kang pambili ng hamburger? Hihingi ka kay Jean ang pambili ng hamburger? Tapos si Jean nagpapakahirap sa kakaisip kung anong gawin. Naku. He doesn't deserve your love. Good luck to you, Jean. I love you. Thank you. Okay, Thank you Jean. po for the Malinaw na advice. malinaw.